Kabanata 1721, ang lihim na sabuatan laban sa Alchemist Alliance. Dahil sa kabutihang ipinakita ni Meng Zuan sa kanya. Isang bagay ang malinaw sa puso ni Zephyr. Hindi niya kailanman patatawarin ang Heavenly Dust Academy at lalo na si Yang Yunchen. Ganito si Zephyr. Wala siyang awa sa mga kaaway. Ngunit buong buhay niyang pinahahalagahan ang mga taong tumulong at naniwala sa kanya. Biglang nagsalita si Buffet sa mabigat na tinig. Pakiramdam ko. Hindi lang si Yang Yunchen ang kalaban natin. Mas malaki ang nangyayaring sabuatan kaysa sa inaakala natin. Napatingin si Zephyr sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Buffet bago sumagot. Napansin mo ba? Ang mga henyo at eksperto mula sa iba't ibang akademya ay tila magkakasama. Ngunit ang mga kaalyado ng Alchemist Alliance, magkakahiwalay at nagkalat sa buong primordial space. Tumahimik si Zephyr. Unti-unti niyang naunawaan ang nais ipahiwatig ni Buffet. Nagpatuloy ito. Sa tingin ko, may planong lipulin ang buong Alchemist Alliance. Ayon kay Buffet, humigit kumulang 30 piling henyo ang ipinadala ng Alchemist Alliance sa primordial space. Karamihan sa kanila ay mga pambihirang talento. May ilan pang ang nakapasok na sa Alchemy Realm. Kung lahat sila ay mapapatay, hindi lamang simpleng pagkatalo ang mangyayari. Mawawala ang mga Halijing magdadala sana sa kinabukasan ng Alchemist Alliance. Isa iyong dagok na maaaring hindi na nila mabawi. Lalong naging seryoso ang mukha ni Zephyr. Napakalinaw na ngayon ng lahat. Hindi ito basta labanan para sa kayamanan. Isa itong planadong paglipol. Nagpatuloy si Buffet. Hindi lamang Heavenly Dust Academy ang kasali. Nakipagsanib puwersa rin ang Myriad Beast Academy, Blazing Flame Palace, at iba pang malalakas na akademya. Kung magsasama-sama silang lahat, layunin nilang burahin ang Alchemist Alliance. Nanlalamig ang mga mata ni Zephyr. Kung magtatagumpay ang planong iyon, ang napakalawak na impluwensya at yaman ng Alchemist Alliance ay mapupunta sa kanilang mga kalaban. Habang nag-iisip siya, napatingin siya sa dalawang kakaibang nilalang na kanyang pinabagsak. Tahimik niyang tinunaw ang kanilang mga katawan. Sa kanyang pagsusuri, natiyak niyang hindi sila ordinaryong tao. Isa silang mga sinaunang tagapagbantay ng lungsod. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, may mga boses na biglang narinig mula sa di kalayuan. Bilasan ninyo. Hanapin natin ang mga tao ng Alchemist Alliance. Kapag may nakaligtas sa kanila, hindi tayo patatawarin ni Luo Shui. Biglang nagbago ang mukha ni Buffet. Mga tao sila ng Myriad Beast Academy. Unti-unting ngumiti si Zephyr. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng malamig na hanggaring pumatay. Isang nakapangangilabot na aura ang dahan-daang kumalat mula sa kanyang katawan. Tahimik niyang sinabi, "Magtago muna kayo. Ako na ang bahala sa kanila." Nag-alala si Buffet. Kaya mo ba silang harapin ng mag-isa? Hindi man lamang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr. Umiling siya at buong kumpiyansang sumagot. Huwag kang mag-alala. Hindi sila sapat para pigilan ako. Sa bawat hakbang ni Zephyr, lalong lumalakas ang kanyang nakamamatay na aura. At sa pagkakataong ito, ang mga mangangaso ang hindi inaasahang magiging mga biktima. Ngunit gaano nga ba karami ang mga mandirigma ng Myriad Beast Academy? At kapag nalaman nilang si Zephyr ang humaharang sa kanilang landas, sila kaya ang mananaig? O sila ang tuluyang maglalaho sa sinaunang lungsod? Abangan ang susunod na kabanata. Narito ang inayos na bersyon para sa voice-over, tinanggal ang apelyido ni Zephyr, mas natural ang daloy, mas kapanapanabik ang mga eksena, at may cliffhanger sa dulo. Gitling-gitling-gitling. Kabanata 1722, ang pagbubukas ng daan ng pagpatay. Mabilis na kumalat ang napakalakas na espiritual na enerhiya sa buong paligid. Mahigit 10 milya ang layo, isang malaking grupo ng mga mandirigma ang rumaragasa patungo sa kanilang direksyon. Mahigit 20 silang lahat. At bawat isa ay nakasakay sa mababanggas na halimaw. Nang makita iyon ni Zephyr, unti-unting nanlamig ang kanyang mga mata. Tulad ng inaasahan, nagsanib puwersa na ang Myriad Beast Academy at ang Heavenly Dust Academy.
Sa unahan ng grupo, isang disipulo ng Myriad Beast Academy ang gumagamit ng lihim na teknik upang kontrolin ang maliliit na halimaw na kahawig ng mga daga. Mabilis na kumalat ang mga ito sa iba't ibang direksyon, inaamoy ang bawat bakas ng aura. Hindi nagtagal. Biglang huminto ang isa sa mga halimaw. Naglabas ito ng matinis na sigaw. Haha! Nahanap na natin sila. Masayang sigaw ng isang disipulo. Agad na tumakbo ang halimaw patungo sa direksyon ni Zuan Yu. Napangiti ang mga disipulo ng Heavenly Dust Academy. Kahanga-hanga talaga ang beast controlling technique ng Myriad Beast Academy. Kung hindi dahil sa inyo, hindi natin mahahanap ang mga taong iyon. Mayabang na tumawa ang kabilang panig. Maliit na bagay lang iyan. Matagal na naming gustong durugan ang Alchemist Alliance. Ngunit sa mismong sandaling iyon. Swoosh! Isang nakakasilaw na liwanag ng espada ang kumislap. Off! Sa isang iglap. Nahati sa dalawa ang halimaw na ginagamit nilang panektik. Tumalsik ang dugo sa hangin. Napakabilis ng atakeng iyon. Walang sino man ang nakapag-react. Nagulat ang lahat. Sino ang naroon? Biglang umalangaw-ngaw ang isang malamig na tinig. Ako ang kamatayang hinahanap ninyo. Kasabay ng mga salitang iyon. Isang anino ang bumagsak mula sa himpapawid na parang kidlat. Boom! Sumabog ang napakalakas na aura. Unti-unting lumitaw ang isang pamilyar na figure. Si Zephyr. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ikaw pala. Siya ang lumpo sa Senior Brother Linxing. Siya rin ang pumatay kay Senior Brother Liu Yan ng Heavenly Dust Academy. Patayin natin siya. Sa isang iglap. Mahigit 20 eksperto ang sabay-sabay na nagpakawala ng kanilang nakamamatay na aura. Ngunit, ngumiti lamang si Zephyr. Isang ngiting puno ng pangungutya. Mga hanggal. Hindi ninyo alam kung sino ang hinahamon ninyo. Kasabay nito. Malakas na ikinampay ng Nine Netherbird ang mga pakpak nito. Whoosh! Isang dagat ng itim na apoy ang bumalot sa paligid. Kasabay nito, humalaklak ang Cursed Devil King. Hahaha. Panahon na para tikman ninyo ang tunay na impyerno. Sa isang kumpas ng kanyang kamay. Libu-libong nakakakilabot na sumpa ang kumalat sa buong lugar at mabilis na bumalot sa mga mandirigman ng Myriad Beast Academy at Heavenly Dust Academy. Sa loob lamang ng ilang sandali. Ang mga mangangaso. Ay sila na ngayong hinahabol ng kamatayan. Ngunit sapat kaya ang mahigit 20 eksperto upang pabagsakin si Zephyr. O masasaksihan nila ang isang nakakatakot na pagpatay na hindi nila kailanman malilimutan. Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1723, ang lihim ng sinaunang lungsod. Hindi na kinailangang kumilos pa mismo ni Zephyr. Sa lakas pa lamang ng Nine Netherbird at ng Cursed Devil King, sapat na iyon upang lipulin ang mahigit 20 kalaban sa kanilang harapan. Isang nakabibinging sigaw ang umalangaw-ngaw. Nilamon ng itim na apoy ang isang mandirigma hanggang sa tuluyan itong maging abo. Hindi. Imposible. Isa pang mandirigma ang tinamaan ng nakakatakot na sumpa. Unti-unting nagbitak ang kanyang balat, tila tuyong lupang biniyak ng matinding tagtuyot. Sa sumunod na sandali. Bang! Tuluyan siyang nagkapira-piraso. Isa-isang umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng takot. Maawa kayo. Patawarin ninyo kami. Ayaw naming mamatay. Ngunit huli na ang lahat. Patuloy na nagngangalit ang itim na apoy. Kasabay nito, walang habas na nilalamon ng mga sumpa ang kanilang mga katawan at kaluluwa. Sa loob lamang ng ilang saglit. Lahat ng mahigit 20 mandirigma ay nabura sa mundong ito. Tahimik na minasdan ni Zephyr ang paligid. Wala man lang bahid ng kasiyahan sa kanyang mukha. Para sa kanya. Masyadong mahihina ang mga kalabang iyon. Ang pinakamalakas sa kanila ay nasa ika-9 na antas ng espiritu lamang. Alam niyang hindi pa iyon ang tunay na lakas ng Myriad Beast Academy at Heavenly Dust Academy. Hindi pa lumilitaw ang kanilang mga pinakadelikadong henyo. Matapos matiyak na ligtas na sina Bufei, Zuan Yu, at ang iba pa sa pangangalaga ng mga eksperto ng Alchemist Alliance. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zephyr. Muli siyang tumungo sa direksyon ng sinaunang lungsod. Habang papalapit siya, lalong lumalakas ang malamig at sinaunang aura na bumabalot sa buong lugar.
Tahimik na nagsalita ang Cursed Devil King. Hindi pangkaraniwan ang lungsod na ito. Napatingin si Zephyr. Ano ang alam mo tungkol sa primordial space? Huminga ng malalim ang Cursed Devil King bago sumagot. Kaunti lamang. Ngunit ayon sa mga alamat, noong sinaunang panahon, may isang napakalawak na lungsod na nakatayo rito. Napakalaki nito, maihahambing sa isang buong kaharian. Ngunit isang araw, bigla na lamang itong naging isang lungsod ng mga guho. Napatigil si Zephyr. Isang sinaunang lungsod. Kung ganoon, kahit gaano pa ito katagal na wasak, imposibleng wala itong naiwan na mga kayamanan. Maaaring ang tunay na pagkakataong hinahanap ng lahat ay nakatago sa loob ng lungsod na ito. Biglang nagsalita muli ang Cursed Devil King. Subukan mong gamitin ang mas malawak mong espiritual na enerhiya. Pakiramdam ko, tumutugon ang lugar na ito sa espiritual na lakas. Bahagyang tumanggo si Zephyr. Agad niyang pinalawak ang kanyang spirit energy. Sa isang iglap, umabot ito sa napakalawak na saklaw. Mabilis niyang siniyasat ang bawat sulok ng sinaunang lungsod. At bigla, may kakaibang presensya siyang naramdaman. Nanlaki ang kanyang mga mata. Doon. Swoosh. Parang kidlat siyang sumugod sa direksyong iyon. Makalipas ang ilang sandali, huminto siya sa harap ng isang lumang kabong kawayan. Sa gitna ng napakalawak at wasak na sinaunang lungsod, isang simpleng bahay na kawayan ang tahimik na nakatayo. Para bang may lihim itong hinihintay na matuklasan. Ngunit bakit nananatiling buo ang isang payak na kabong kawayan sa gitna ng libu-libong guho? Anong lihim ang nakatago sa loob nito? At ito na kaya ang pagkakataong magpapabago sa kapalaran ni Zephyr. Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1724, ang espadang kristal ng sinaunang panahon. Sa gitna ng sinaunang lungsod, napansin ni Zephyr ang isang maliit na bahay na yari sa kawayan. Ngunit hindi ito ordinaryong kubo. Napapalibutan ito ng mananipis na bughaw na sinag ng liwanag na tila nagtatago ng isang sinaunang lihim. Bagamat luma at payak ang anyo nito, ramdam ni Zephyr na pambihira ang materyales na bumubuo rito. Biglang napabulalas ang Cursed Devil King. Crystal Bamboo. Imposible. Isa ito sa pinakamahalagang materyales sa sinaunang panahon. Ang mga sandatang yari rito ay napakatalas at maihahambing pa sa mga banal na sandata. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zephyr. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay. Boom! Sa sandaling mahawakan niya ang kubo. Malakas itong nanginag. Unti-unting gumuho ang buong bahay. Isa-isang naging alabok ang mga kawayan matapos ang napakahabang paglipas ng panahon. Ngunit, may tatlong berdeng kawayan na nanatiling buo. Kumikinang ang mga ito na parang kristal na jade at naglalabas ng bughaw na liwanag na may napakatalim na aura. Napahalakhak ang Cursed Devil King. Ha ha ha. Napakayaman natin. Tanging ang pinakamataas na uri ng crystal bamboo ang nananatiling ganito kaganda kahit lumipas ang napakaraming taon. Hindi lamang ito pambihirang materyal sa paggawa ng sandata. May kakayahan din itong palakasin at pagalingin ang kaluluwa ng gumagamit. Alam na alam ni Zephyr ang tunay na halaga nito. Agad niyang itinabi ang dalawa sa kanyang loot ring. Samantalang ang natitirang isa ay mahigpit niyang hinawakan. Buzz! 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 Unti-unting dumaloy ang kanyang tunay na enerhiya. Naligas ang lahat ng lumang balat ng kawayan. Ang natira ay isang napakadalisay na crystal bamboo, kumikinang na parang esmeralda. Kasabay nito, lumipad ang Scarlet Black Sword at umikot sa kanyang harapan. Tahimik na nagsalita si Zephyr. Ang Scarlet Black Sword ay napakaganda. Ngunit isa lamang itong maikling espada. Kung wala akong tunay na mahabang espada, hindi ko mailalabas ang buong lakas ng aking swordsmanship. Mayroon pa siyang Mystic Ice Iron. Ngunit ang kapangyarihan nito ay nakatuon sa elementong yelo. Hindi ito angkop sa landas na tinatahak ni Zephyr. Habang hawak niya ang crystal bamboo, isang malamig at napakalinis na enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Para bang nalinis ang kanyang isipan. Lalong lumino ang kanyang kamalayan. Maging ang kanyang kaluluwa ay tila mas lumakas.
kasabay ng pagdaloy ng Greenwood ancestral bloodline sa kanyang katawan. Unti-unting nagbago ang anyo ng Crystal Bamboo. Buzz. Sa loob lamang ng isang kisap mata. Isa itong naging espadang kawayan. Isang matalim na enerhiya ang agad na sumabog. Swoosh! Humiwa ang espada sa hangin. Sa isang iglap, nagkaroon ng mahahabang bitek ang mismong kalawakan. Nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Napangiti siya. Napakatalas. Habang wala pa ang aking tunay na espada. Sapat na muna ang Crystal Bamboo Sword upang maipakita ko ang buong lakas ng aking espada. Sa unang pagkakataon matapos makapasok sa primordial space. Naramdaman ni Zephyr na muli niyang hawak ang isang sandatang karapat-dapat sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sino ang tunay na nag-iwan ng Crystal Bamboo sa sinaunang kabong iyon? At habang lumalakas si Zephyr, may mas mabangis kaya na kalabang naghihintay sa kailaliman ng sinaunang lungsod. Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1725, ang paglitaw ng pambihirang kayamanan. Swoosh! Sa likod ni Zephyr, biglang lumitaw ang isang pares ng Thunder Wings, na babalot ng kulog at kidlat. Sa isang iglap, pumaimbulog siya sa himpapawid. Napakalakas ng pressure sa lugar na ito. Kahit ako ay nahihirapang lumipad. Mabuti na lang at kaya itong lampasan ng Thunder Wings. Parang kidlat ang kanyang bilis habang tinatahak ang kalangitan. Kung may Crystal Bamboo sa sinaunang lungsod, tiyak na may mas mahahalagang kayamanan pang nakatago rito. Hindi lang siya ang nakaisip nito. Sa iba't ibang bahagi ng lungsod, nagsimula ring maghanap ang maraming martial artist. Boom! Isang matayog na gusali ang biglang gumuho. Kasabay ng pagkalat ng alikabok, isang napakalaking haligi ng liwanag ang sumiklab sa langit, naglalabas ng mahiwagang aura. Lahat ay natigilan. Pagkatapos ay sabay-sabay silang sumigaw. Kayamanan. Sa isang kisap mata, nagsimula ang agawan. Isa-isang sumugod ang mga martial artist, bawat isa'y gustong maunang makuha ang kayamanan. Ngunit, boom! Isang dambuhalang mandirigma na may hawak na black iron axe ang hamarang sa daan. Sa isang palakol lamang, tumilapon ang isang kalabang martial artist at bumagsak sa lupa. Puff! Dagwang bumagsak ang lalaki at tuluyang nawalan ng buhay. Malamig na ngumiti ang dambuhalang mandirigma. Akin ang kayamanang ito. Napaatras ang ibang martial artist. Isa siyang eksperto ng domain ng Qinglan. Lahat ay napasigaw sa takot. Ang lalaking iyon ay nasa ika-9 na antas ng espiritu, isa sa pinakamalalakas na antas na maaaring manatili sa loob ng primordial space. Dahil sa mahigpit na batas ng espasyong ito, kahit ang mga eksperto sa alchemy ay kailangang pigilan ang kanilang tunay na lakas. Kapag lumampas sila sa limitasyon, tiyak na sasalubungin sila ng mabagsik na parusa ng primordial space. Kaya naman, sa lugar na ito, ang mga nasa ika-9 na antas ng espiritu ang halos walang katapat. Ngunit, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Zephyr ang lahat. Walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, may kakaibang ningning na unti-unting sumilay sa kanyang titig, tila may napansin siyang mas mahalaga kaysa sa kayamanang pinag-aagawan ng lahat. Ano ang tunay na nakatago sa loob ng haligi ng liwanag? At handa ba ang mga nag-aagawan na harapin ang panganib na kasama ng kayamanang iyon?